Alright mga kapispis, magandang hapon. Ang video pala natin ngayon ay about sa chestnut munya na mga alaga ko. Tingnan nyo silang dalawa mga kapispis. Yan yung sayaw nila bago sila mag-mate. Yung female pala na chestnut munya na yan mga kapispis, yung may marking sa kanang paa na kulay white, ay first time pa lang na magbe-breed at ngayon nagsisimula na silang mag-mate at gumagawa na rin sila ng pugad dyan sa kulay brown na yan na ang tawag sa amin yan ay colon. Nasa loob yung female mga kapispis at yung male ay may daladalang nesting material, yan yung ginagawa nilang pugad. Nasa loob yung female mga kapispis at yung male naman, siya yung naghahakot ng material para sa ginagawa nilang pugad. At yung female naman ang nag-aayos sa loob. 4 na piraso pala silang magkakasama sa isang kulungan mga kapispis, 2 male at 2 female. Nung last breeding season mga kapispis, yung magkapares, yung may legban na kulay pula, yung female at yung lalaki, yung may ligban na kulay pink sa kaliwa. Ngayon nagkapalit sila ng partner mga kapispis kasi yung lalaki, ito yung nililigawan niya, yung may ligban na kulay white sa kanang paa. Ito yung first time pa lang magbe-breed mga kapispis. Hoping ako ngayong breeding season ng chestnut munya mga kapispis na sana makapag-breed yung mga alaga ko. Kasi nung last time na nag-breed sila, yung mag-partner na kulay pink na male at kulay red na female, ay nagkaroon lang sila ng 2 itlog. Katagalan mga kapispis, yung itlog na 2 piraso, tinatangay ng male na chestnut munya at nakikita na lang natin sa ilalim ng kulungan, basag-basag na. Kaya nung last breeding season ay sinasabi ko talagang palpak yung pag-breed ko sa kanila. Kasi first time kong makapagpa-breed ng chestnut munya at first time din ng mga alaga ko na mag-breed. So pare-parehas kami mga kapispis na walang experience sa ganitong pagbe-breed. Kaya hoping talaga ako mga kapispis sa second time na to, sana makapag-breed sila mga kapispis. Hopefully makapag-itlog na sila as soon as possible para yung magiging inakay nila pag tumanda na aabot pa uli sa breeding season ngayong taon. Kasi yung edad nila mga kapispis pag umabot na ng 5 months ay nagsisimula na silang mag-breed. Nagsisimula pala yung breeding season nila mga kapispis sa buwan ng December or January hanggang October. So kung magkakaroon sila ng anak mga kapispis at mabuhay yung mga inakay nila by this February or March, at pag umabot ng 5 months by August to September ay baka magsimula na rin silang mag-breed mga kapispis. Tingnan nyo nga pala mga kapispis yung isang male at yung isang female na kulay red yung ligban sa kanang paa at yung isang male yan yung pinakabata sa kanilang 4 yan mga kapispis. So nililigawan nyo yung isang female dito mga kapispis, yung may ligban na kulay red na nagkaroon na ng itlog dati, yung kapares niya ay lumipat sa ibang partner mga kapispis. Yan nga pala yung nilagay ko dyan sa loob mga kapispis, yung tinatawag na colon, at nilagyan ko ng butas. Dyan sila naggagawa ng pugad. Pag gumawa na pala sila ng pugad mga kapispis, ibig sabihin nun ay malapit ng mangitlog yung female na chestnut munya natin. Yung maximum pala na bilang ng itlog ng chestnut munya mga kapispis, base sa mga nakikita ko sa wild, nasa 7 piraso yung mga nakikita kong itlog sa kanilang pugad mga kapispis. At minsan ay kaya nilang isain yun lahat, na kaya nilang alagaan yung 7 inakay. Tingnan nyo mga kapispis yung female sa loob, naghihintay doon sa partner niya. Ito yung partner niya yung nag-iingay dyan at nanliligaw pa rin sa dati niyang partner. Meron siyang ligban na kulay pula mga kapispis sa kanan na paa. Parang
gusto ko ngang ibukod yung dalawang piraso mga kapispis para yung dalawang magkapares ay hindi sila maiistorbo sa loob ng kanilang kulungan at magawa nila ng maayos yung kanilang pugad. Sana mga kapispis ay magkaroon na sila ng itlog kahit 4 na piraso lang o doon na tayo sa 7 piraso at sana maging party lahat at magkaroon sila ng inakay at sana mabuhay nila yung kanilang mga anak. Yun lang ang goal ko sa kanila mga kapispis ngayong breeding season. Sana maging successful mga kapispis. Ito nga pala yung isang male natin mga kapispis, yung sumulpot na merong ligban na pink and blue sa kaliwang paa. Yan siya mga kapispis, nakatalikod. Nililigawan niya yung female, yung nasa dulo, yung may ligban na kulay red sa kanang paa. Pero dinidedma lang siya mga kapispis. Kasi gustong gusto ng isang female doon pa rin sa dati niyang partner mga kapispis. Yan silang 4 yung mga alaga kong mayang pula mga kapispis. Dito ko na rin sila nilagay sa medyo maluwag na kulungan. Sa totoo lang mga kapispis, masaya talaga ako na meron akong alaga na ganitong mga ibon. Paalala lang pala mga kapispis sa mga gustong mag-alaga ng mayang pula o chestnut munya, huwag kayong bibili ng mga chestnut munya na mga binebenta o galing sa mga hinuli. Dapat yung kukunin nyo na gusto nyong alagaan ay yung mga inakay pa. Kasi pag galing sa wild na matanda na mayang pula mga kapispis ay kusang nagbibigtiyan, nagpapakamatayan mga kapispis. Hindi sila nabubuhay ng matagal sa kulungan. Kaya kung gusto nyong mag-alaga mga kapispis, kukuha kayo ng mga inakay dun sa pugad. Kayo na mag-alaga at saka i-hand feed nyo. At make sure lang na sana mabuhay sila pag kinuha nyo sila sa pugad. Hindi naman mahirap alagaan yung mga inakay na chestnut munya mga kapispis. Ang importante lang ay palagi silang busog at sa gabi ay hindi sila nilalamigan. Ito palang mga alaga ko mga kapispis ay inalagaan ko na mula pa nung mga inakay pa sila. Mga nasa 14 days old. Saka ako sila kinukuha sa pugad at ako nang nag-aalaga sa kanila. Kaya ngayon malalaki na sila mga kapispis. At kahit mag-isa lang sila sa kulungan o dalawa man sila, hindi sila nagpapakamatay. Kasi bata pa lang sila mga kapispis ay nasanay na sila sa akin. Hindi nga pala ako expert na breeder mga kapispis. Ako'y nagsisimula pa lang at ito'y isang hobby ko lamang mga kapispis. Hanggang dito na lang ang aking video mga kapispis at salamat sa inyong panonood at patuloy na pagsuporta sa akin. Sana huwag kalimutang mag-like and share at subscribe sa aking YouTube channel mga kapispis. Maraming salamat. At sana ay meron kayong natutunan sa aking maiksing video at sa aking mga pagpapaliwanag kahit ako hindi expert sa pag-aalaga ng mga ibon mga kapispis. Hanggang dito na lamang at sa susunod ulit mga kapispis. Maraming salamat.